Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, Guro. Manatiling nakatayo para sa ating panalangin. Amen. Bago kayo umupo, punutin niyo muna ang mga kalat sa ilalim ng iyong mga upuan at ayusin niyo ang mga upuan. Sekretary, may absent ba ngayon? Wala po, Guro. Ngayon mga bata, mayroon ba kayong takdang aralin? Wala po, Guro. Mga bata, bago tayo magsimula sa ating aralin, sasabihin ko muna ang ating alituntunin na susundin niyo sa loob ng aking klase. Una, kapag ako'y nagsasalita, makinig kayong mabuti. Ikalawang alituntunin, itaas ang kamay kapag gusto niyong sumagot. At ang pangatlo, respect. Dapat respetuhin natin ang isa't isa sa loob ng klase. Naintindihan ba mga bata? Opo, Guro. Ngayon naman mga bata, kung talagang naalala niyo ang ating nakaraang aralin, magkakaroon tayo ng isang laro na tatawaging quiz patron. Babasahin ninyo ang pangungusap at sagutan niyo ito. Unang pangungusap. Sinong gustong sumagot? Aza? Ito ay isang hayop na makulay, mabilis lumipad at mahilig magyabang. Ano ang sagot? Ibon po, Guro. Maaari mo bang pindutin? Magaling, tama. Sa pangalawang pangungusap, sino ang gustong sumagot? SIV? Ito ay isang halaman na tahimik, matatag at marunong yumuko sa hangin. Kawayan po, Guro. Ano bang pindutin? Galing, IV, maaari ka lang umupo. Sa ikatlong pangungusap, sino ang gustong sumagot? Aza? Ano ang pinapakita ng ibon sa unang bahagi ng fabula? Pagmamalaki po, Guro. Ano bang pindutin? Kung tama ang iyong sagot? Magaling, pagmamalaki. Sa ikaapat na pangungusap, sinong gustong sumagot? IV? Ano ang ginawa ng kawayan sa panahon ng bagyo? Nakayuko po, Guro. Magaling mga bata. Halika nang umupo. Talagang naalala niyo pa ang ating aralin noong nakaraang araw. Mga bata, gusto niyo bang maglaro? Opo, Guro. Kung ganon ay maglalaro tayo na kung tawagin ay hulaan mo, salita ko. Ang gagawin niyo ay hulaan niyo ang mga litrato na may kasamang letra. Sino ang gustong sumagot sa number 1? Yes? Hayop. Hayop. Marunong pindutin ang laptop. Kung hayop pa talaga ang tamang sagot, pindutin dito. Answer. Magaling, hayop. Sa number 2 naman, sinong gusto ang sumagot? Yes, go Will? Election. Leksyon, tama. Marunong pindutin kung tamang iyong sagot. Election namin. Tama. Leksyon. Election. Mga bata, huwag maingay. Sino naman ang gustong sumagot sa number 3? Oyaw? Ano ang sagot? Pabula. Marunong pindutin kung pabula nga bang tamang sagot? Tama. Pabula nga ang tamang sagot. Ngayon, mga bata, ay magkakaroon ulit tayo ng laro na tinatawag na hulaan mo. Ang gagawin nyo ay huhulaan nyo lamang ang mga larawan na ipapakita ko dito sa screen. Ngayon, mga bata, ano ba ang nakikita niyo sa mga larawan? Kalabaw. Kalabaw. Gusto ko yung nagtataas ng kamay. Glenn? Kalabaw. Magaling, kalabaw. Ano pa? Natali? Palaka. Palaka. Ito ay ang kwento ng
palaka at kalabaw. Ano naman nakita niyo sa kalawang larawan? Yes o yaw? Unggoy. Yes? Matsing. Magaling. Ano pa? Yes, atalig? Pagong. Ito yung kwento nila. Matsing at pagong. Sa susunod na larawan, ano ang nakikita niyo? Yes? Langgam. Ano pa? Gusto ko yung nagtataas ng kamay. Sinong gustong sumagot? Yes? Magaling. Ito yung kwento ni na langgam at pagong. Magaling mga bata. Mga bata, base sa ating laro kanina, ang magiging aralin natin ngayong araw ay ang pabula. Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin, babasahin ko muna ang ating layunin. Sa pagtatapos ng aralin ito, kayo ay inaasahan ko na ipapaliwanag ang mga kahulugan ng kilos at pahayag ng mga tauhan batay sa aral na nais iparating ng napakinggang pabula. Susunod, na ipapahayag ang sariling damdamin tungkol sa kahulugan ng mga kilos at sinabi ng tauhan sa kwento. Susunod, na itatanghal ang pag-unawa sa mga kilos at pahayag ng mga tauhan sa pabula sa pamamagitan ng maikling dula-dulaan. Mga bata, ang ating aralin ngayon ay pabula. Ngayon mga bata, may nabasa na ba kayo na ang mga bida ay mga hayop na parang taong kumilos at magsalita? Opo, guro. Ano yon, Natalie? Ang lobo at ang kambing. Magaling ang lobo at ang kambing. Ano pa? Mayroon pa? Yes, go with. Ang uwak ay may banga. Ang uwak na may banga. Magaling. Magaling. Mga bata, napansin nyo ba kung bakit mga hayop ang ginamit pero may aral ang kwento? Bakit? Yes, Atalig? Para daw po matuto tayo ng magagandang asal. Tama. Kaya pabula ang tawag para matuto tayo ng magandang asal. Ngayon, sino sa inyo ang kayang magpaliwanag kung ano ang pabula base sa napag-usapan natin? Yes? Para po siyang kwento na katang-isip pero may aral. Magaling. Para siyang kwento ng may katang-isip pero may nakukuha tayong aral. Ito ay tinatawag na, ano nga ulit mga bata? Pabula. Pabula. Ang magaling. Magaling. Ang pabula ay isang katang-isip na kwento na karaniwang ang mga hayop ang tauhan. Pero hindi ito basta kwento lamang. Bakit? Dahil may aral itong gustong iparating sa atin. Ang gumagawa ng pabula ay tinatawag na, ano mga bata? Pabulista. Pabulista. Tama. Ito po si... Ito po si... Ngayon mga bata ay pag-aaralan natin kung ano ang mga bahagi at elemento ng isang pabula. Ito ang tauhan, tagpuan, banghay at aral. Ngayon, maaari niyo bang basahin kung ano ang ibig sabihin ng tauhan? Karaniwang mga hayop o bagay na parang tao. Tagpuan, Lugar at panahon ng kwento. banghay, Ang takbo ng mga pangyayari. aral. Ang leksyon dapat nating matutunan. Ngayon naman na alam na natin ang mga bahagi ng pabula, bibigyan ko kayo ng mga sitwasyon at sasagutin nyo ito base sa inyong
natutunan. Ito ang mga isasagot ninyo. Naintindihan ba mga bata? Opo, Guro. Unang halimbawa, maaari nyo bang basahin? Isang kuneho at pagong ang nagtunggali sa karera. Sa tingin nyo, ano kaya ang sagot dito? Sa tingin nyo, ano kaya ang sagot sa unang halimbawa? Atali? Tauhan. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Tama, tauhan. Sa pangalawang halimbawa naman, basahin nga mga bata. Sa isang magpunaw ng umagatlo ang tag-init. Ano kaya ang sagot dito mga bata? Yes? Tagpuan. Tignan nga natin kung tagpuan. Magaling. Mga bata, huwag kayong maingay. Sa ikatlong halimbawa, maaari niyo bang basahin? Nagmadali ang kuneho kaya napatunayan ng pagong na ang tiga ay susi sa tagumpay. Sa tingin niyo, ano kaya ang sagot dito? Yes? Aral. Tama. Ang sagot ay aral. Ngayon mga bata, gusto kong tumayo kayo at gawin natin ang wonderful clap. Ako muna. 5, 4, 3, 2, wonderful. Ngayon naman, gawin natin lahat. 5, 4, 3, 2, wonderful. Mari na kayong umupo. Ngayon mga pag-aralan na natin ang pabulat. Ang mga bahagi nito ay mayroon akong kwento na pinapamagatan na ang agila at ang Maya. At ang maya. Ngayon mga bata ay makinig kayo sa aking kwento dahil may mga katanungan ako sa inyo mamaya. Isang agila ang kasalukuyang lumilipad sa kalawakan. Buong yabang niyang inilahad at ibinuka ang kanyang malapad na pakpak. Habang patuloy siya na lumilipad, nakasalubong niya ang isang maliit na ibong maya at hinamon niya ito. Sabi ni Agila, mga bata, nakikinig ba kayo? Opo, Guro. Sabi ni Agila, Hoy Maya, baka gusto mong subukan kung sino sa ating dalawa ang mas mabilis lumipad. Sabi ni Maya kay Agila. At sumagot naman si Maya. Sabi niya, sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Kung kailan mo gusto. Sumagot naman si Agila, aba, nasa sa iyo yan kung kailan mo gusto. Sabi ni Agila kay Maya. Ngayon, yung unang grupo, may mga katanungan ako sa inyo. Sasagutin niyo ang unang bahagi ng kwento. Sa unang bahagi ng kwento, ano ang kahulugan ng pahayag ng agila? Yes? Ipinapakita nito ang kanyang bayabangan at pagmamaliit sa kakayahan ng maya. Magaling, pinapakita niya ang kanyang kayabangan at pagmamaliit sa maya. Pangalawang tanong, ano ang kahulugan ng kilos ng agila sa bahaging ito? Gawin? Ang paglalad ng pagpapaka ay simbolo ng pagyayabang at pagpapakita ng Magaling. Unang grupo, makinig kayo. Sa tingin nyo, bakit kaya hindi nagdalawang, wag kayong maingay. Mga bata, wag maingay. Sa tingin nyo, bakit kaya hindi nagdalawang isip ang Maya sa pagtanggap ng hamon kahit alam niyang mas malaki ang agila? Ano kaya ang sagot? Unang grupo. dahil may tiwala siya sa sarili at alam niya hindi sa laking susukat ang
kakayahan. Magaling dahil si Maya ay may tiwala sa kanyang sarili kahit alam niyang siya ay maliit. Sa ikalawang bahagi ng kwento. Ngayon naman, gusto kong makinig kayong lahat. Nakikinig ba kayo mga bata? Sa ikalawang bahagi ng kwento, napansin ni Maya na dumidilim ang kalangitan at alam niya na uulan ito ng malakas. Kaya pumayag siya na magkarera sila ni Agila. Pero may kondisyon ang Maya na dapat magdala sila ng tig-isang bagay na dadalhin nila sa kanilang paglipad. Sabi ni Maya, halimbawa, ang dadalhin ko ay asukal at ang dadalhin mo naman ay bulak. Si Agila ay napatawa dahil sa sinabi ni Maya. Dahil alam niya na ang bulak ay mas magaan sa asukal, kaya sigurado siya na siya ang mananalo. Kaya sinimulan na nila ang karera. Sa ikalawang pangkat, narito ang iyong mga katanungan. Ano ang kahulugan ng kilos ng Agila sa bahaging ito? Yes, bro. Ang pagtawa at pagsang-ayon ay nagpapakita ng pagmamataas at pagiging kampante. Magaling. At ang kilos ng Maya? Yes, ayaw? Guro ang paglalaki ng kondisyon sa pag-aral ay nagpapakita ng pagmamataas at pagiging kampante. Magaling. Ang kilos ni Maya, ang paglalagay ng kondisyon sa karera at nagpapakita ng katalinuhan. Sa bahaging ito, sino ang mas mukhang handa sa karera? Ikalawang pangkat, ano ang iyong sagot? Natalig? Ang Maya, dahil pinag-isipan niya ang kondisyon ng karera at pinili ang bagay na magpakinabang sa kanya. Magaling ang Maya dahil pinag-isipan niya ang kondisyon ng karera at pinili niya ang bagay na mas pinapakinabangan niya. Sa ikatlong grupo, narito ang iyong katanungan mamaya pagkatapos ng kwento. At ang Agila at ang Maya ay nagsimula na silang magkarera. Dala-dala nila ang kanilang asukal at bulak. Sino nga ulit ang may hawak sa asukal? Maya! Maya. Sino may hawak sa bulak? Agila. Lumipad sila ng lumipad hanggang sa bumuhos ang malakas na ulan. Kaya yung bulak na hawak ni Agila ay mas lalong bumibigat dahil sinisipsip ang ulan. At ang hawak naman ni Maya na asukal ay natutunaw dahil sa ulan. Kaya bumilis ang lipad ni Maya dahil magaan na ang kanyang hawak. At sa huli, ang nanalo ay sinong nanalo? Si Maya. Si Maya, dahil siya ay matalino. Sa ikatlong pangkat, narito ang iyong mga katanungan. Ano ang kahulugan ng kilos ng Agila sa bahagi ito? Yes? Ang paghina ng lipad ay simbolo ng pagkatalo dahil sa kanya maling akala. Magaling mga bata. Ngayon, ano naman ang aral na pulot niyo sa kabuuan ng kwento? Magbigay nga kayo mga bata. Yes, Atalig? Huwag maging mayabang dahil ang kayabangan ay nagdudulot ng pagkatalo. Magaling. Ano pa? Sino gusto magbigay ng... Yes. Huwag maliitin ang kakayahan ng iba kahit maliit ay may paraan para magtagumpay. Magaling. Huwag nating malitin ang kakayahan ng iba. Ano pa? Sino gusto sumagot? Yes, Glenn?
maging matalino at handa sa pagbabago sa kasya dahil nagmumula ang tunay na tagumpay. Magaling! Talagang nakinig kayo sa ating kwento. Ngayon mga bata ay nagkakaroon tayo ng pangkatang gawain upang masukat kung talagang naintindihan niyo ba talaga ang ating aralin ngayong araw. Hahatiin ko kayo sa 3 grupo. Ito ang unang pangkat, ikalawang pangkat at ikatlong pangkat. Sa unang pangkat, ang inyong gagawin ay idula ang bawat eksena. Idula niyo ang eksena kung saan nagyayabang ang agila habang inilaladlad niya ang kanyang malapad na pakpak at hinahamon ang maya sa karera. Ito ang inyong idudula. Sa ikalawang pangkat, ang idudula ninyo ay ang eksena kung saan nagsimula na ang karera mula sa ilog patungo sa bundok. Ang agila ay masayang-masaya dahil magaan ang bulak na kanyang dala. Samantalang ang maya naman ay mabigat ang kanyang dala na asukal kaya siya'y nahihirapang lumipad. Yun ang iyong idudula. Narito. At sa ikatlong pangkat, narito ang iyong idudula. Eksena kung saan bumubuhos ang malakas na ulan. Nabasa ang bulak ng agila kaya ito'y bumigat at bumagal ang kanyang lipad. At natunaw naman ang asukal na dala ni Maya. Kaya siya ay mabilis na lumipad. Ngunit bago niyo simulan ang inyong pangkatang gawain, narito ang ating pamantayan. Sa pagpapakahulugan sa kilos at pahayag ng mga tauhan, meron kayong 5 puntos. Pagkakaayos ng dula at pagsunod sa sitwasyon, meron kayong 5 puntos. Sa malithaing pagganap, 5 puntos. At kung may kooperasyon kayo sa grupo, bibigyan ko kayo ng 5 puntos na may kabuuan na 20 puntos. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang tapusin ang inyong pangkatang gawain. Maaari na kayong pumunta sa inyong grupo at maaari na kayong magsimula. Ngayon mga bata, tapos na ninyo ang inyong dula-dulaan ng bawat pangkat. Nais kong malaman mula sa bawat grupo kung may sitwasyon ba sa tunay na buhay niyo ang naranasan ninyo katulad ng mga tauhan sa pabula na Sina, Agila at Maya. Sa unang pangkat, ano ang inyong naranasan? Natulad ni Agila at Maya. Angel, ano yung naranasan mo sa tunay na buhay? Dahil nag-iit kami pero nakita namin kaya rin namin kasabay. Parang Maya, hindi malaki pero matapos. Magaling naranasan nyo ang naranasan din ni Maya. Ano naman ang naranasan nyo sa ikalawang pangkat? Palig? May pagkakataon po na sumali kami sa laro kahit hindi handa. Nahirapan kami pero natuto. Parang Agila, kampante sa simula pero hindi handa sa dulo. Magaling naranasan nyo rin ang naranasan ni Agila sa kwento. Sa ikatlong pangkat naman, yes, Bongbin? May kaklase po kami ng akala namin mahina pero siya Anong ginagawa niyo? nakatulog sa amin noong nahirapan kami. Parang Maya maliit pero matalino at makahanap ng paraan. Magaling naranasan nyo rin ang naranasan ni Maya na kahit siya ay maliit, siya pa rin ay nakahanap ng paraan upang talunin si Agila. Ngayon mga bata ay magkakaroon tayo ng Fabula Rewind. Kung ano nga ba yung mga natutunan natin tungkol sa fabula, papabula na ang Agila at ang Maya. Ako at kailangan nyo itong sagutin. Unang katanungan, ano ang natutunan mo tungkol sa kilos at pahayag ng tauhan sa fabula?
Sino ang gustong sumagot nito? Yes, Atalig? Pagpapagod ng kanilang ugali at doon natin makukuha ang aral ng Diyos. Nakatulong ang dinadulaan dahil naikita at iparamdam namin mismo ang kilos at pahayag ng mga mag-aaral. Magaling! Sa ikalawang tanong, ano ang koneksyon ng pabula sa buhay natin? Sino ang gustong sumagot? Yes, Bombit? Ang pabula ay konektado sa buhay dahil ipinakikita nito ang ugali ng tao tulad ng agila at mata. May mga taong mayabang at may mga taong maliit pero matalino at mabait. Natututo tayo na huwag maging mayabang at huwag maliitin ang iba. Magaling! Napakahusay ng inyong mga sagot. Nalaman natin na ang pabula ay konektado sa buhay na pinapakita nito ang ugali ng isang tao. Tulad ni na Agila at Maya. May mga taong mayabang at may mga taong maliit pero matalino sila at madiskarte gaya ni Maya. Natuto tayo na huwag maging mayabang at huwag mangmaliit ng ibang tao. Naintindihan ba mga bata? Ngayon mga bata, nagkakaroon tayo ng individual na aktibidad. Sa unang bahagi, ang panuto ay, pag maingay mga bata, ang panuto ay tukuyin ang mga sumusunod na tanong base sa natalakay na pabula at mga elemento nito. Sa ikalawang bahagi, isipin ang isang tauhan sa pabula na pinaka nakakaantig sa inyong damdamin. Maari itong dalhin ng kanyang sinabi, ginawa, o desisyon sa kwento. Gamit ang unahang pangungusap na ito, ako ay natuwa, nalungkot, nainis kay blank dahil ay magbabahagi kayo ng inyong damdamin o reaksyon sa kilos ng tauhan. Naintindihan ba mga bata? Opo. Tapos na ba kayo mga bata? Kasan na ang inyong aktibidad? Ano bang pagsama-samahin? Sino ikaw at ipasa sa akin? Bago tayo magtapos, kayo ay magkakaroon ng takdang aralin. Makinig kayo mga bata. Ang inyong takdang aralin ay isalaysay ang isang karanasan mo sa tunay na buhay kung saan ikaw ay naging tulad ng Maya. Ang Maya ay mapagkumbaba, matulungin, at ang tulad ng Agila, na ang Agila ay mapagmataas pero natuto sa huli. Nilagay niyo ito sa inyong assignment notebook. Maaari ba kayong tumayo mga bata? Paalam mga bata. Paalam po, guro.